relay niya. Ayun, sunog oh. Mapapansin nyo. Yan. Ngayon, ang issue niyan ay ito. Yan, naiwan yung protect sa isang channel, nasa right channel, okay? Or channel B. Ace na LX20 ulit tayo. Sa totoo lang guys, lagi ko sinasabi to. Halos hindi na sana ako gagawa ng video nito kasi parang nahiya na rin ako. Kaya nga pag may pumapasok na Ace na LX20, LX10 dito, hindi ko na gano inuuna, hindi ko na pinapriority, inuhuli ko na eh. Kasi kapag yun na yung content ko, sabi naman ng iba, yan, Ace na naman yung gawa ni Solid G. Kaso nga lang, kailangan ko gawa ng video kasi nga, kaya nga dinadala rito ng mayari sa atin to eh, kasi gusto nila makita kung paano gawin yung unit nila. Kumbaga, ito yung resibo natin, yung video nila, di ba? Kaya nga tayo nagkaroon ng mga customer, kasi nga, gusto nila makita yung unit nila kung paano natin siya gawin. Okay? At the same time, meron tayong content kahit papaano. Bahala na kung maumay kayo. Kung papanoorin nyo, salamat. Kung hindi, eh, nasa sa inyo na yan. Scroll up or scroll down na lang kayo. Maghanap kayo ng ibang video. Kasama ito ng unit na ito, AB757, na tapos ko lang gawin. Kailangan kong gawin ito para makuha yung itong unit. Kasi hindi naman pwedeng ito lang kunin nila na maiwan ito. Kasi nga, dalawang unit itong dinala rito sa atin. Okay? Ace na LX20, ito yung mga unang version or unang labas ng Ace na LX20. Kasi ganitong board oh. Yung kulay dilaw na board or yellowish yung dating niya, ito yung mga unang labas ng Ace na LX20. Okay? Yung mga bagong labas ngayon is kulay green na. Ngayon, ang issue niyan ay ito. Yan, naiwan yung protect sa isang channel, nasa right channel, okay? Or channel B. Yan, nakaprotect siya. Ngayon, ang usapan namin dito, deal, package deal, katulad sa ibang LX20 na ginagawa rin natin. Dadagdagan ng fuse, i-fix bias siya, tapos dadagdagan ng output. Okay, kung kayang dagdagan ng fan to, dadagdagan ko ng fan. Tingnan ko kung may fan pa ako natira. Mukhang maliliit na lang yata natira ang naiwan ko dyan. Ngayon, kung mapapansin nyo, wala naman halos kwan siya, oh. Halos wala naman siyang sunog or bumigay na parts. Pero, sige nga, sukatan natin. Tingnan natin kung anong bias nito kapag nakaprotect siya. Okay, tiga lang ha. Pag nakaprotect siya, anong magiging biasing niya. Tester ni paring Ray ang gamit ko. Kasi tester ko, hindi ko pa na palitan ng baterya. Mahal kasi ng battery. Ayan, nakaprotect siya. Channel 2 nakaprotect ha. Tingnan natin ha. Kung may bias siya or wala. Meron naman siya. Di ba? May bias naman siya. Medyo mataas nga lang. Tapos ito yung channel 1 na hindi nagprotect. Medyo mababa konti ito. Nasa 0.3 against sa may nasa 0.4. Okay. May bias naman pala siya. Pero trimmer pa rin yung dahilan dyan. Okay, ngayon para hindi na mababa yung video natin, bakasin ko na itong dalawang channel, pasadaan na natin agad to. Okay, binaklas and then dinagdagan ko na. Kasi mas maganda na bago mo baklasin itong board, dagdagan mo na agad ng output para yung butas isintro agad. Okay, pwede naman ipahuli mo siya, pwede naman. Pero ako, ginawa ko, inuuna ko na agad. Ayan, kompleto na siya 1, 2, 3, 4, 5. Okay, naka 5 pairs na siya. Ngayon, kapag magdagdag ka ng output, kailangan mo rin magdagdag ng bloke. Ayan, sa mga taga-subaybay natin, pa na lang to. Maning-mani na lang sa kanila ito. Ayan. Wala akong ganito klaseng bloke. Ito yung nilalagay natin, yung patayo lang. Tapos maglalagay ka lang ng alambre. Okay, ayan. Para meron kang dagdag sa may emitter niya. Same din dito. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. C5200 and then A1943 yung output na gamit dyan. Okay, ngayon fix bias ulit tayo. Ito, ayan, tanggalin natin to, same din sa may kabila. Tapos i-fix natin. Nag-fix bias na ako. Bali ito 1.8 220. Ano ba yung isa? Ayan, 1.8K 220 ohms. Okay, ayan siya. Hindi lang gano'n makita kasi naka GoPro tayo. Yung mga trimmer, ito nagkaganda laglag kanina. Okay, ngayon ibalik ko muna to sa may supply niya. Tingnan natin kung nagre-release siya or hindi, bago natin ibalik sa may heatsink niya. Balik ko na yung dalawang board natin, tapos yung mga linya or mga supply.
Ito guys ha, paalala ko lang, mag-ingat kayo sa pagsalpak. Minsan ito, yung negative, tapos yung kulay ng speaker ay is parehas lang. Kaya kailangan tingnan nyo muna kung saan yung negative dito bago nyo salpak sa may supply. Magkapalit kayo, okay? Ito kasi speaker to, itim din, oh. Yung negative, itim din. Pero lang sa may pula kasi positive to, pula eh. Okay? Ngayon, naibalik na natin yan. Tingnan natin kung magpo-protect pa siya or sana magre-relay yung dalawang relay kasi sirain pa naman yung relay niyan. Okay? Nawala na yung protect niya, oh. Mukhang isa lang yung gumana. Ito lang, yung ito hindi. Kabisado ko na ugali ng mga ito klaseng unit eh. Minsan nakakalimutan ko i-check siya. Ipaglagay ko sa matching, wala, ayaw mag-relay. Baklas ka na naman ulit kasi sirain yung relay nito. Okay? Ito lang talaga, yung ito hindi nag-relay, oh. Ulitin natin. Isa, dalawa. Ito wala to. Palitan natin. Palitan ko muna ito. Yung sungli na yan, sirain. Plus, hindi pinalitan ko na. Sunog pala yung relay niya. Ayun, oh, sunog, oh. Mapapansin nyo, oh. Yan, ito songgel 12 volts na 4 pin. Pinalit natin dito is 5 pin ito. Pinutol lang natin dito sa may bandang or gawing taas niya. Tapos pinalit natin ay Broadway ito. Broadway yan. Broadway na 12 volts. Yeah, 12 volts ito. Hindi pwede 24 dito kasi pag 24 hindi siya gagana. Okay? Ayan. Pagtan na natin. Pwede na ibalik side sync to. Gagana na yan. Ito, sunog pala yung lintik na to. Ayaw mag-trigger. Pinaklas ko naman yung power supply natin. Okay? Ito yung ginagamit ko na fuse box, oh. Ayan, dalawang klase ito. Yung isa, yung acrylic. Kaso naubusan ako ng stock. Ito yung nagamit natin ngayon. Ayan, Taiwan ito. Ito dalawa, oh. May tape lang nakaharang. Kaya hindi ka na makita yung loob niya. Pero may fuse na yan na laman. May nakakabit na fuse yan. 15 ampere ang ginagamit ko dyan. Yan, sa mga nagtatanong kung anong ampere ang ginagamit kong fuse, 15 ampere. Okay, tapos kung ano yung proseso, parang diskarte ko, yan. Yan, sa mga nakasubaybay sa atin, kabisado na nila ito. Itong side na to is negative, itong side naman dito is positive. Okay? Yan, magbubutas ka dyan, magbubutas ka dito sa kabila, tapos putulin mo tong linya na to. Yan, magiging selving fuse line mo. Okay? Tapos kung wala kayong ganitong fuse box, pwede naman kahit yung alambre na makapal, pwede yun. Patayo mo lang, tapos sinangin mo dun sa may fuse, pwede yun. Para magiging selving fuse, may fuse ka lang. Okay, kung meron kayong ganito, kung may mabibilang kayong ganito, okay lang, mas mabuti. Sa online meron, alam ko meron naman to eh. Fuse box tawag dito. Okay, tapos sa may kabilang side, ganito rin to. Yan, butas ka dito, butas ka rito, tapos lagariin mo siya. Or lagariin, putulin mo siya. Okay, ayan. Ano magiging kalabasan niya. Ngayon, bago ka pala makapagbutas dito or makapaglagay ng fuse dito, iangat mo to. Anangat mo to kasi diode dito eh. Ayan, diode to. Tapos kapag na iangat mo na siya or nalagyan mo na ng fuse line, balik mo ito kasi hindi gagana yan kapag walang diode. Ayan. Okay, balik mo to, hinangin. Tapos okay na yan. Ayan na, magiging kalabasan niya, oh. Meron ka ng fuse. Okay, kaso lang dalawang channel lang dadalhin nito. Okay, pag bumigay yung fuse, automatic dalawang channel lang hindi gagana. Okay, balik natin yung diode, balik natin to. Sabay testing na tayo ulit. Tingnan natin kung may mga problema pa na iba. Sana wala na. Nagsabi ako kanina sa basta may sinabi ako kanina na ingatan na magkabaliktad yung negative and then speaker out. Ang nangyari na naman sa akin. Ito, nadali ako. Dalawang output, oh, nangyari, oh. Nagkabaliktad ako, yung supply napunta ko din sa may speaker out. Tapos yung speaker, na linya ng speaker is nalagay ko sa negative. Ayun, dali. Ito dalawa, oh, sira. Tapos nung binalik ko, naputulan pa ako ng tornilyo. Kaya ginawa ko, naglagay tayo ng clip. Ay nako. Kaya mag-ingat kayo, kailangan lagi nyong silipin muna yung linya. Kasi sabi ko nga dito ay yung speaker out and then negative is magkakulay sila, itim. Kaya kailangan bago may tusok, bago mo i-on is muna, ano tawag nito, ma-double check mo. Pag magkabaliktad, automatic sira yan. Maniwala ka sa akin. Ito, dali, oh. Ngayon,
Sana, naglagay na ako rito ng audio input. Ngayon, wala siyang, ang problema rito is wala siyang audio. Yan, nag-normal na yan. May fuse na yan ha. Itong input natin, speaker na, yung cellphone natin na isa. Ang problema, wala walang audio. Dalawang channel pa talaga. Hindi ako sigurado kung control ang problema nito dahil mukhang matagal na stock to. Baka sira yung control nito. Ngayon, baklasin ko muna to and then check natin kung control ang problema. Akala ko okay na. Pasensya na. Pinaklas ko ito. Wala palang problema yung control. Nandun sa may switch. Siguro dahil matagal na hindi nagagalaw. Ayaw gumana yung switch. Tapos, yung hininang ko. Ngayon, ulitin natin. Kasi pauwi na ako. Okay, goods na siya. Ngayon, channel 1. Ayan, naka-protect. Ikon natin. To 20 natin, To 20. Kung kasi yun, yan, naka-to 20 na yan. Channel 1. Channel 2. Okay. Channel 1, Channel 2. Okay na, goods na, may audio na, wala na rin protect. Okay, hanggang dito na lang. Nadisgrasyahan pa talaga ako kanina, sayang yung dalawang output ko. Ito, kung makikita nyo, kaya may clip na lang siya, naputulan pa ko ng tornilyo. Okay, dagdag tayo ng output, nag-fix bias tayo, tapos naglagay tayo ng fuse. Okay, hanggang dito na lang.